Praise God. Sabi dito sa Colossians 3:23, and whatsoever you do, ano man daw ang gawin natin ng buong puso. Do it heartily as to the Lord and not unto men. Hindi tayo naglilingkod sa tao, mga kapatid. We're serving, we're doing it for the Lord. Knowing that the Lord, that of the Lord, He shall receive the reward of the inheritance, for you serve the Lord Christ. Amen. Kaya po mga kapatid, napakainam po ang maglingkod sa Panginoon. Hindi po ito pabigat sa isang Christian. Amen. Sabi dito, your labors will never be in vain. Kung sa mundo, praise God, mayroong katapusan ang paglilingkod. Mayroong katapusan ang mga tinatawag nating benepisyo. Yung SSS, praise God, pag namatay ka, mapupunta sa pamilya mo. Pero sa Panginoon, mamatay o mabuhay ka, praise God, may buhay na walang hanggan ka sa ating Panginoon. Glory to God. Amen. Ito sabi, the reward of eternal life. Let's move on to the rewards because, praise God, when we serve God, God sees to it that we have a reward. Amen. So 1 John 5:11-12. Sabi rito, and this is the record, it's on record, that God had given to us eternal life. And this life is where? In religion? No. It's in His Son. Hallelujah. Praise God. He that hath the Son hath life, and he that hath not the Son of God hath not life. Siya na nasa anak ng Diyos ay may buhay. Praise God. At siya na wala sa anak ng Diyos ay walang buhay. Praise God, mga kapatid. What is eternal life? It's a life that never started and never will end. Ito po ay binigay sa atin ni Lord before the foundation of the world. Amen. Sa mga totoo Kristiyano. Yes. At praise God, kung ikaw ay magpapatuloy, ito ay mananatili sa iyo. Amen. Kaya po, sabi ng Biblia, work out your own salvation. Amen. With fear and trembling. Because we know that you can't have a reward without a trial. Yes. Amen. Hindi ka pwede magkaroon ng gantimpala kung wala mo ng pagsubok. Yes. Diba? Sa boxing. Kahit anong larangan ng sports, mga kapatid. But this is not just sports. This is life eternal. Yes. Amen. He that overcometh. So you need to overcome in order to get a reward. Yes. Praise God. Kaya hindi madali ang paglilingkod sa Panginoon. Praise God. May kaakibat na mga pagsubok ito, mga persecution. So kailangan tanggapin na natin ito, mga kapatid. Don't worry, don't be sad, don't be disappointed kung may mga trial kayo sa buhay. Yes. Dahil may reward kayo pagkatapos nito. Hallelujah! Thank you, Jesus. Amen. Tuloy natin. Romans 6:23. For the wages of death, or rather, for the wages of sin is death, but the gift of God. Yung regalo. Hallelujah. There's a gift. May regalo ang Diyos sa iyo. What is this? The gift of eternal life through Jesus Christ our Lord. Hallelujah! So ang buhay na walang hanggan pala, mga kapatid, ito ay regalo. Welcome, my friends. God bless you. So ito yung regalo ng Panginoon because we're talking about the rewards of being a Christian. So unang-una, pinangako niya na magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Amen. Naalala nyo, John 5:24, He that heareth my words and believeth on Him that sent me has everlasting life, and he shall not come into condemnation, but he is passed from death unto life. Hindi ka lang binigyan ng buhay na walang hanggan, kundi kay iniligtas mula sa apoy ng kamatayan, which is the second death. Praise God. So sabi dito sa 1 Timothy 6:12, fight the good fight of faith. Yes. Meron tayong dapat gawin para magtamo ng gantimpala. Anong sabi dito? Lumaban ka ng mabuting laban ng pananampalataya. So hindi dito pwede yung pahapay-hapay. Amen. Hindi ka kakamit ng premyo sa mga larangan ng sport, for example, sa takbuhan. Sabi ni Paul, this is like a race. Amen. Run this race with patience. Amen. Whereunto thou art also called, and has professed a good profession before many witnesses.
So kaya mga kapatid, ang pagiging Kristiyano, sabi ni Prophet, this is not a picnic, but this is a battlefield. Yes. To be a Christian, praise God, sabi niya, you have to fight. To be a soldier of Jesus Christ, you have to fight the enemy. Satan is there to trap you, to tempt you, to do everything to stop you from serving the Lord. But a true Christian will move on, will press on, will fight a good fight of faith. Amen. Unto the Lord. Salamat sa Panginoon. Yes. Tuloy natin mga kapatid. Isa pa sa mga reward ng Panginoon ay ano? The forgiveness of sin. Hallelujah. Amen. Alam niyo, wala tayong kapatawaran ng kasalanan. Kahit tao, kahit sino hindi karapat-dapat na magbayad ng ating pagkakautang. Praise God. Sabi ng Ephesians, verse 1:7, in whom we have redemption through His blood. Sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ay tinubos. Yes. The forgiveness of sin. Oh my. Praise God. Yung bakas ng kasalanan, yung data ng kasalanan sa buhay natin na hindi maalis-alis, ay hinugasan ng Clorox ng dugo ni Jesucristo. Hallelujah. Upang wala nang makitang kasalanan ng Diyos at tayo'y maging katanggap-tanggap sa Panginoon according to the riches of His grace. Yes. Praise God. So, salamat sa reward nito mga kapatid. Amen. Dahil wala makalapit sa Panginoon kung ikaw ay makasalanan. Praise God. Naghihiwalay ang kasalanan ng tao sa presensya ng Diyos. Subalit, salamat sa ating Panginoong Jesucristo. Sabi ng 1 Corinthians 5:21 or 2, sabi ron, for He was made sin who knew no sin, that we may become the righteousness of God in Him. Pinaging makasalanan siya na walang kasalanan upang tayo'y maging katuwiran ng Diyos kung tayo'y nasa Kanya. Hallelujah! Dinala ni Kristo ang ating mga kasalanan sa krus ng Kalbaryo. Kumbaga binayaran niya ang ating pagkakautang. At higit pa roon ay sinelyuhan ka ng Espiritu Santo. Amen. According to Acts 2:38, sabi roon, repent, every one of you, and be baptized in the name of Jesus Christ. For what? For the remission of sins. And you shall receive the gift of the Holy Spirit, the Holy Ghost. So, hindi ka na pinatawad, ikaw ay diniposituhan pa ng kanyang buhay. Oh my, praise God. Hallelujah. Romans 8:1. Anong sabi rito? There is therefore now, not future, Yes. no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, Yes. but after the Spirit. Amen. Hallelujah. Isang reward pala ng Panginoon ay yung hindi ka na pwedeng sisihin pa pagdating ng Judgment Day. Sabi ni Brother Ram, yung mga kasalanan mo na nakarecord doon sa Book of Life ay binura ng dugo ng ating Panginoon. Upang sa araw na tayo haharap doon, actually hindi na tayo haharap, kundi uupo pa tayong kasama niya na hahatulan natin ang buong mundo, ang mga anghel, sabi ng Bible. Praise God. At uupo tayong kasama ni Lord at tayo ay hindi na hahatulan pa. Praise God. O sisisihin pa sa ating mga nagawang kasalanan. So are you not happy this morning? Nasa ating pinasa, sabi ni Jesus, I am coming and my reward is with me. Hallelujah. Thank you, Jesus. So kaya, mga kapatid, isa roon ay ang kapatawaran sa ating mga kasalanan. No man can forgive you. Yes. That's right. Amen. Walang tao, walang hayop, walang sino man, maging ang Papa sa Roma, hindi pwede magpatawad ng kasalanan. Right. Sabi ng Bible, isa lang ang dugo ng kordero, which is the Lord Jesus Christ's blood. Amen. Amen. Tuloy natin. Another reward is called justification. Alam niyo ba, ang justification, in-explain sa atin ng prophet, is more than just forgiven. Amen. Because forgiven, maaaring mapatawad ka, pero naalala pa rin yung ginawa mo. Di ba? Sa tao, halimbawa may gumawa ng masama sa iyo, pinatawad mo, pero pag nakikita mo, naaalala mo yung ginawa niya sa iyo. Di mo makalimutan. Pero sa Diyos, kaya niyang makalimutan. Amen. Hallelujah. Kaya niyang itapon sa kadagat-dagatan ng kanyang pagkalimot ang lahat ng ating mga kasalanan. Amen. Sabi dito sa Romans 8:29, lahat ng kanyang nakikilala, for whom He did foreknow, He also did predestinate to be conformed, na sumang-ayon to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. Moreover, whom
He did predestinate, lahat ng kanyang itinalaga naman, ay kanyang tinawag. He also called. And whom He called, kanyang tinawag ay kanya naman, inaring ganap. He also justified them. Yes. And whom He justified, them He also glorified. Amen. Amen. Before the foundation of the world, we were in glory. We were in His thoughts. That's why past tense ito, He also glorified because we were there with Him. We were the eternal thoughts of God. Our names were written in the Lamb's Book of Life before the foundation of the world. Amen. Amen. Kaya hindi tayo pwedeng lumapit sa Panginoon, liban, sabi ni Jesus, na ikaw ay udyukan, tawagin ng Ama patungo sa Kanya. Amen. No man can come unto me except the Father draws him first to me. Amen. Kahit pala gustuhin ng tao na lumapit sa Panginoon. Amen. Kung hindi sila itinilaga, praise God, ay mabibigo lang sila. Look at Judas. He wanted to be a disciple. Si Judas, nagpalayas ng mga diablo, nagpagaling sa may sakit. Pero bandang huli, praise God, he denied the Lord, Jesus Christ. So kaya, pasalamat tayo na tayo ay inaring ganap ng Diyos. Can we say amen? Amen. Pinatawad tayo, inaring ganap tayo, at binigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Thank you, Lord. Those are some of His rewards. Magpatuloy pa tayo, mga kapatid. Praise God. Matthew 6:33. Anong sabi rito? Kapag sinaliksik mo o hinanap mo ang kanyang kaharian, anong mangyayari? All the things that you need shall be added unto you. Yes. Matthew 6:33, but seek ye first. Unahin mo, hanapin mo, saliksikin mo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran, and all the things that you need shall be added unto you. Ito man ay material, pinansyal, pisikal, ano man pangangailangan mo, sabi ni Lord, idadagdag na lang yan. Bonus na lang yan. Amen. Unahin mo siya. Praise God. Kaya problema sa atin, madalas sa mga tao, inuuna nila yung dagdag bago hanapin ang kaharian ng Diyos. You cannot put the cart before the horse, sabi ng prophet. Kailangan unahin mo ayon sa tamang proseso. Sabi nito, unahin mo ang kanyang kaharian. I-prioritize mo yung paglilingkod mo sa Panginoon at anumang hilingin mo sa kanyang pangalan ay ibibigay sa iyo ng Panginoon. Kaya sa amen. Glory to God. Diba sabi niya, if my word abide in you, Yes. and you abide in me, ask anything in my name, and it shall be given unto you. Amen. Si Jesus ang nanako, mga kapatid. Amen. At hindi sinungaling ang Panginoon. Yes. Pag tinupad mo yan, pag may pananampalataya ka, susunod yan sa'yo. Yes. Because that's a promise of God. Heaven and earth shall pass away, but His word, His promise, shall never pass away. Amen. Amen. Ano ba? Mayroon tayong mamanahin, mga kapatid. Mababasa sa Romans 8:16, kalahati ng mamanahin ni Jesus Christ ay sa bride. Amen? Asan ang resibo? Ito, Romans 8:16. The Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. And if children, then heirs, tagapagmana, heirs of God, and joint heirs with Christ. Naintindihan ba natin ang joint heir? Yes. Joint account? Conjugal property? Amen. Praise God. Pag tayo'y nobya ni Kristo, praise God, tagapagmana tayo ng lahat, halos, ng minana ni Jesus Christ dahil, praise God, we are His better half. We are His wife. Yes. Amen. Revelation 19:7. Sabi ron, let us be glad and make merry. For the marriage of the Lamb is at hand, and His wife, sino yun? Tayo. The many-membered body of Jesus Christ hath made herself ready. Amen. Amen. Kung nobya ka ni Lord, kung bride ka, ready ka na ngayon para saan? Sa rapture, mga kapatid. We're looking for the body change, and that's one of the greatest rewards, mga kapatid, na ating matatanggap. Hindi para sa lahat ang rapture. Yes. Amen. Kundi ito'y para sa mga pinili, sa mga wise virgins. Amen. So kaya sabi nito, let us strive for mastery. Sabi ni Paul, ito ang kanyang admonition sa atin. Know ye not that they which run in a race, run all, but one receiveth the prize. So run that ye may obtain.
Pag sinabing run, tumakbo ka, magpatuloy ka. Huwag kang umupo lang, patulog-tulog ka lang sa bahay pag linggo. Kailangan nasa church ka pag may gawain. Hallelujah! Praise God! Masigasig! Hallelujah! Yan ang tunay na Kristiyano. Hindi mo na kailangan tapik-tapikin pa sa braso, sa balikat. Brad, meron tayong 1 kilong bigas pag umattend ka. Ganyan ang mga denomination. May mga pabuyat, may mga dole-outs para lang umattend ng tao. Kasi alam nila, ng tao, hindi attend pag walang strings attached. Pero ang tunay na anak ng Diyos, kahit, praise God, wala ang mga bagay na yan, magpapatuloy siya dahil may revelation siya. Kasi anak ng Diyos. May revelation siya na kahit lahat mag-backslide na siya ay magpapatuloy dahil individual ang kapahayagan ng kaligtasan. Amen. So sabi nito, and every man, verse 25, that striveth for the mastery is temperate in all things. If you want to master, sabi nito, gusto mong ma-master yung paglilingkod sa Panginoon, kailangan maging temperate ka. May temperance, may long-suffering ka sa mga pagsubok sa buhay. Amen. Now they do it to obtain a corruptible crown, but we an incorruptible. Ginagawa yan ng iba, di ba? Yung iba, nagpapakahirap pumunta sa gym para lumaki yung mga braso araw at gabi. Nagbubuhat ng barbell para lang para lumaki yung katawan. Mas more tayo, wala nga tayong binubuhat na barbell dito para lumaki yung pananampalataya mo. Kailangan mo lang makinig sa salita ng Diyos. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Glory to God. So sabi nito ni Paul, I therefore so run. Kaya ako tumatakbo rin. Yes. Not as uncertainly. Ibig sabihin na uncertain. Hindi doon sa pachamba-chamba lang. Sabi rito, so fight I not one as beating the air. Hindi yung suntok sa buwan lang ang paglilingkod sa Panginoon. Kundi sigurado tayo. Pag sumuntok ka, alam mo, tatama yun. Kung sa natural. Sa Panginoon, ganun din. Pag nag-amen ka, alam mo, matatanggap mo yung salita ng Diyos na nag-amen mo. Hallelujah. Praise God. Alam niyo ba sabi ni Brother Branham, kapag nag-amen tayo, hindi na tayong nag-amen? Sino? Ang Holy Ghost na nasa loob natin. Yes. Kasi siya ang nagsulat ng kanyang salita. Yes. Sabi niya, amen ako dyan dahil ako ang author niyan. Praise God. So, magtanong ka kung hindi ka makapag-amen, nandito na kaya siya sa loob ko? Bakit hindi pa ako makapag-amen sa salita ng Diyos? Kailangan tayo ay puspos ng Espiritu Santo. Dahil yun ang power. Diba? Sabi ni Jesus tarrying in the city of Jerusalem, because sabi niya ron, you shall receive power when the Holy Ghost is come upon you. Ayun. Yung palang problema, madalas, pagka ang mga tao, nabautismo lang, nabasa, maring nasanctify lang, pero wala pang baptism of the Holy Spirit. Magsumikap tayo. Sabi ng prophet, gawin mong lahat. I-prioritize mo na mapuspos ka ng Espiritu Santo ng Diyos. Dahil yun ang selyo ng inyong kaligtasan. Hallelujah! Grieve not the Holy Spirit of God whereby you are sealed until the day of your redemption. Ephesians chapter 4 verse 30. Yun ang selyo natin. Kaya makikita mo sa mga tao kung sino ang silyado na. Praise God. Laging may kagalakan sila, may bunga ng Espiritu, may joy, may peace, may long-suffering. Meron sila perseverance sa paglilingkod sa ating Panginoon. So praise God, the Bible said, by their fruit, by their life, you shall know them. So let us continue to serve God, to long for that Holy Ghost na ito ay lumating sa ating buhay. Yes. 27, but I keep under my body and bring it into subjection. Yes. Sabi ni Pablo, itong katawan ko, pinipilit ko na sumunod sa salita ng Diyos. Amen. I keep it under subjection, lest that by any means, when I have preached to others, I myself be a castaway. Yes. Baka mamaya preach ako ng preach sa iba, pero ako pala, hindi ligtas. Kaya nagsusumikap ako, sabi ni Pablo, kahit ako binigyan ng revelation, amen. Kahit preacher ka, praise God, kahit ano ka pa, sabi nito ay maging maalab tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. Amen. Revelation says, isusuka kita. Yes. Sabi ng Panginoon, kung ikaw ay maligamgam, mas gusto ko pa, sabi ni Lord, ni kayo malamig o mainit. Dahil walang hypocrisy sa pagiging malamig at mainit. Pero kung ikay nasa gitna,
balimbing yung nasa gitna, di ba? Mainit pag Linggo, pag Lunes hanggang Biyernes, Sabado, malamig. Praise God. So ayaw ni Lord ng gano'n. Every minute of our life, every hour, every second, kailangan on fire tayo sa Panginoon. Can you say amen to that? Hallelujah. Thank you, Jesus. Yung po ang sabi rito, kung nais natin tumanggap ng gantimpala, hindi basta-basta ito, mga kapatid. The reward that Jesus is bringing is for those who are the overcomers. Amen. Mga mananagumpay. Amen. Ito ang sabi sa 1 Corinthians. Isa pang reward na dala-dala ni Lord. A new glorified body. Isang katawang hindi na masisira, hindi na magkakasakit ang ibibigay ni Lord sa iyo sa takdang panahon. Sabi dito sa verse 51, Behold, I shew you a mystery. Sabi ni Paul, narito, pinapahayag ko sa inyo ang isang hiwaga. Mystery ito, mga kapatid. We shall not all sleep. Alam niyo, hindi tayo lahat mga tutulog, mga Kristiyano hindi namamatay. Yes. Sila ay natutulog lang, mga kapatid. Amen. Dahil sa araw, pag narinig nila yung trumpeta, babangon sila sa pagkakatulog. Yes. Diba? Amen. Sabi sa Thessalonians, the dead in Christ shall rise first. When the shout, the voice, the trumpet shall sound, and we which are alive shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. Amen. So sabi niya rito, ito ay hiwaga. Yes. We shall not all sleep, but we shall all be changed. Magpapalit tayo ng katawan. Amen. Kung ikaw ay puno na ng wrinkles, amen. Kung ang buhok mo ay nawawala na sa ulo mo, kung yung ngipin mo ay nagkukulang na, ibabalik lahat ng Lord yan sa tamang kalagayan. Amen. Hallelujah. I-restore ni Lord lahat ng nawala sa iyo. Amen. Ibabalik ka sa kabataan. Sabi ni Prophet, mga kabataang lalaki, 21 years old. Mga sisters, maging 18 years old kayo. Nakita niya yun doon sa kanyang vision na sa kanyang, nung siya'y dalhin ng Panginoon doon sa 6th dimension. Nung makita niya yung mga banal doon. Praise God. So sabi nito, tayo ay papalitan. We shall all, o babaguhin, brother. We shall all be changed. In a moment, sa isang kisap mata, in a twinkling of an eye, at the last trump. What is the last trump? Pagbaba ni Moses and Elijah. Yan ang pambitong trumpeta. Simultaneous. Bago sila bumaba, aakyat tayo. Because God will not deal with the Gentile and Israel at the same time. Yes. At the last trump, for the trumpet shall sound. Amen. And the dead shall be raised incorruptible. And we shall be changed. Amen. For this corruptible must put on incorruption. This mortal must put on immortality. Amen. It doesn't pertain to the theophany. Yes. Ano ba yung corruptible dito? Yung katawan natin. Right. Amen. Kasi sabi ng iba, hindi na raw papalitan yung katawan natin eh. Na-rapture na raw sila, nasa glorified body na raw sila. Pero sabi rito, itong corruptible, this body itself will be made, will put on incorruption, this mortality will put on immortality. Yes. So hindi theophany yan, napapalitan. Dahil ang theophany, hindi na kailangan palitan. Amen. Ang theophany, hindi nagkasala kailanman. Anong nagkasala? Yung ating katawan, yung ating kaluluwa, yung ating espiritu. That's why we need the new birth. Kailangan nating ma-born again. Amen. Dahil kung walang born again sa buhay mo o experience, hindi ka makakapasok sa kaharian. Hindi ka makakatanggap ng reward. Didn't Jesus say, except a man be born again, he cannot enter into the kingdom of God? So mga kapatid, kailangan nating ma-new birth. Amen. That's one of the requirements. Hallelujah. So, may reward pa tayong maghahari na kasama niya. Oh, praise God. Sino gusto makatabi si Lord Jesus Christ sa kanyang trono? Amen. This is a promise to us. Amen. It's a reality. Yes. Revelation 3:21. To him that overcometh will I grant to sit with me in my throne. Amen. Hallelujah. Kaya hindi tayo makaupo sa Malacanang. Kaya hindi tayo makaupo sa White House, kay Obama. But here, we will be sitting with the Lord Jesus Christ. When you are an overcomer, sabi niya, even as also I overcame and I'm sat down with my Father in His throne, amen, we will reign with Him, the Bible said. We will be kings and priests with Jesus Christ.
Napakaganda ng mga gantimpalang naghihintay sa atin, mga kapatid. This is out of this world. Yes. Walang kagaya nito sa lupa. Tumaya ka sa loto, magkano lang naman yan. Mauubos din yan. Right. Praise God. Pero ang mga Kristiyano, I believe we don't do that. Amen. Yes. Itong gantimpala, sabi nito is, praise God, incorruptible. Amen. We will have a robe and a crown. Mamaya, babasahin ko sa inyo. Sinabi ni Brother Branham na magkakaroon tayo ng corona at robe na gawa, or rather, ayon sa righteousness ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang payo sa ating mga kapatid ay nasa Hebrews chapter 12. Sino gusto maging mananagumpay? Ito ang sabi niya. Wherefore, seeing also that we are compassed about with so great a cloud of witnesses. Sino itong mga witnesses na to? If you read Hebrews 12, ito yung sina Abraham, sina Noah, sina Jacob, sina Moses. They were our witnesses na nagpatuloy sila in spite of the difficulties in life. Sabi nito, let us lay aside. Isang tabi natin ang ano? Every weight, lahat ng kabigatan o pabigat sa inyo. Yes. Kung ang mga problema nyo pabigat sa inyo, isang tabi nyo yan. Praise God. Anong ibig sabihin isang tabi? Hindi naman sa tatakbuhan mo, kundi ipagkatiwala mo sa Panginoon. Yes. Amen. Trust in the Lord. Sabi niya, kayo na mga napapagal, lumapit kayo sa akin. Amen. Ibigay ko kayo ng kapahingahan. Praise God. Ako ang bahala sa problema nyo. Amen. Glory to God. So, lay aside every weight. And the sin, what is sin? Unbelief. Di ba? Lay aside the sin which doth so easily beset. Anong beset? It makes you anxious o anxiety. Mga nakakahadlang sa atin. So, yung ating mga unbelief, sabi rito ay isang tabi natin. Bagkus tayo ay tumakbo. Sabi rito, let us run with patience. Magpatuloy. The race that is set before us. Ang takbuhin na nilagay sa ating harapan. I believe, praise God, bawat isa sa atin, merong binigay na landas ang ating Panginoon. Iba-iba, praise God. Minsan, may mga problema, minsan, may mga tagumpay, di ba? Sabi nga ng iba, gulong ng kapalaran. Praise God. Minsan nasa ibabaw, nasa ilalim. Praise God, ganun sa Panginoon. Praise God. Dahil, pansinin nyo, maging si Job. Si Job, mga kapatid. Walang kasing kagaya ni Job sa panahon niya na alagad ng Diyos. Pero anong nangyari sa kanya? Dumaan siya ng matinding trials. Pero hindi ibig sabihin ay galit ang Diyos sa kanya. Don't never put your mind na pag may trials kayo, galit ang Diyos sa inyo. Hindi po. Kadalasan it's the other way around. Yes. May pagsubok ka para patunayan lang ng Diyos sa Diablo na kahit subukin mo ang anak ko, hindi siya pipigat. Hindi siya atras. Yun mga kapatid, ang sabi ni Prophet. Wala nang ibang grupo ng tao sa mundo ngayon ay pinagmamalaki ng Diyos si Satanas, sabi niya. Yung bride lang. Because the bride can never be deceived anymore. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat sa Panginoon. Sabi nito, saan tayo titingin? Sa problema? No. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. So, doon tayo tumingin sa Panginoon, mga kapatid. Huwag sa problema. Kasi, problema na, hindi mo masolve, lalo ka bang hihina ang katawan mo dahil, praise God, di ba? Nagkukos ng kanya ng anxiety, ng worry, nagkukos ng fear, nagkukos yan ng migraine, ng cancer. Pag ang katawan mo laging uneasy, praise God, magkakasakit ka. Amen. Yan ang paraan ni Diablo para ibagsak ka. Kapag nakatuon ka na sa problema at wala ka na sa Panginoon, tuwang-tuwa ng Diablo. Praise God. Dahil igugupo ka niya sa bagay na yun. Pero kung tayo marunong magdala, amen. Yes. Kahit may problema, sabi nga ni Brother Joel, madalas nakangiti pa rin. Amen. Amen. Masaya pa rin. In everything, give thanks. For that's the will of God. Hallelujah. Sa lahat ng bagay, magpasalamat tayo. Right. Hindi lang sa blessing, kundi pati sa pagsubok. Yes. Dahil niwala tayo na kapag ikay anak ng Diyos, anak ka ng Diyos 24/7. Tama yan. Hindi ka nagiging anak ng Diyos pagkalinggo lang. Praise God. You are a son and daughter of God 24 hours a day, 7 days a week.
Hallelujah. Hindi nagbabago yan. Amen. Ang blessing ni Lord kasunod mo. Yes. Romans 8:28. Yes. All things work together for good to them that love God. To them who are called according to His purpose. Oh my, puno-puno ang Bible ng mga mayayamang salita ng Diyos na kung atin lang aarukin, kung atin lang huhukayin ang salita ng Diyos. Dig unto the Word of God at magkakaroon ka ng kapayapaan sa buhay mo. Tuloy natin mga kapatid. Etong sabi ni Jesus, bago mo matanggap ang gantimpala, kailangan magdala ka rin ng krus mo. Amen. Hindi yung krus ng Quiapo sa Nazareno, ha? Hindi ito literal na krus, mga kapatid. Hindi ito yung sa Pampanga na kailangan ka pa magpinitensya. Praise God. Ginagaya nilang Panginoon para bang kulang pa yung ginawa ni Lord sa krus. Hindi na natin madagdagan yun. It is finished, sabi ni Lord. Pero ano itong krus na pinapadala sa atin? Basahin natin sa Matthew 16:24. Then said Jesus unto His disciples, plural, are you a disciple? Kasama ka rito. If any man will come after me, let him deny himself. Una pala, itakwil mo ang sarili mong mga kagustuhan na salungat sa kanyang kalooban. Let him deny himself and take up his cross and follow me. What is the cross? It's the burden of the Lord. Kung burden mo, tinawag kang mangaral, mangaral ka. Huwag kang umatras. Kung burden mo ang binigay ni Lord sa iyo na maging giver ka, maging supporter ka ng church, magpatuloy ka. Sabi rito, follow me. For whosoever will save his life shall lose it. Kung gusto mong iligtas ang sarili mo, lalo kang mapapahamak. But whosoever will lose his life for my sake shall find it. Diba? Napakaganda. Baliktad sa mundo, I, me, myself, para sa akin, selfishness, pero sa Panginoon kapag ang lahat mo binigay mo sa Kanya, praise God, the more na pagpapalain ka niya. The more na pagyayamanin niya ang buhay mo. The more na lalapit ka, mapapalapit ka sa Kanyang kaharian. Amen. Praise God. Baliktad lagi sa Panginoon. Because everything that is Christian is foolishness unto the world. Diba? But the wisdom of God or the wisdom of man is foolishness also unto God. Amen. Suloy natin, praise God. Matthew 16. Tinuloy ito, for what is a man profited? Anong benepisyo matatanggap mo o ng tao if he shall gain the whole world and lose his own soul? Matanggap mo man lahat ng yaman, mapahamak naman ang kaluluwa mo. Right. Alam nyo ba napaka mahal ng isang kaluluwa? Magkano ba isang kaluluwa? 10,000 worlds. 10,000 mundo ang halaga ng isang kaluluwa ng elect. Yes. Praise God. Ito, isang mundo lang ito. Times 10,000 mga kapatid. Kaya pala, praise God, namatay si Lord sa krus, binigay niya ang buhay niya kasi walang pwedeng magbayad. Siya lang eh. Only God Himself can afford. Amen. Is able and is worthy. Amen. The Lamb Himself to give His life for us. Yes. For what shall a man give in exchange for his soul? Ano ba pwede mong ibigay sa Diyos para ipagpalit sa kaluluwa mo, sa kaligtasan niyan? Wala. Lahat ng bagay, Kanya na eh. Ano bang ibibigay mo kay Lord? Isa na lang ang pwede mong ibigay, yung iyong time. Amen. At syempre yung paglilingkod mo. Yun ang hinihiling ni Lord, di ba? Sa atin, na tayo magpatuloy. Sabi niya, if you love me, what? Obey my commandments. Yan ang patunay na minamahal mo ako. Sundin mo. Hindi lang yung nakaupo tayo sa church, okay yun. But, sinusunod ba natin ang kanyang salita? Amen. Yun ang batayan, mga kapatid. Obedience is better than sacrifice, sabi ng Biblia. Hindi na kailangan niyang sacrifice. Na ano ba man? Ang sacrifice natin na kailangan ay ang pagpupuri. The sacrifice of praise. Giving praise unto His name. Giving thanks unto His name. Okay, sabi niya rito, for the Son of Man shall come in the glory of His Father with His angels, and then He shall reward. Nandun naman yung word na reward. Amen. Every man according to his works. Ayon sa ating ginawa. Naalala niyo yung parable of the talent sa Bible? May mga binigyan ng maraming talents, may konting talent.
So, binigyan ka ng talent sa pag-awit, gamitin mo. Gamitin mo sa paglilingkod sa Panginoon. Huwag kang mahiya, di ba? Kasi pagbalik ni Lord, tatanungin ka niya, saan mo ba ginamit yung talento ibinigay ko sa iyo? Ginamit mo ba ito sa mundo, sa sanlibutan, kagaya ni Elvis Presley? Alam natin, he was a Pentecostal boy, pero sabi ni Prophet, he was the modern Judas who sold his birthright for a fleet of Cadillac, sabi na, and $1 million. Yes. So kaya, praise God, alay mo ito sa Panginoon. Amen. Dahil may gantimpala siya sa isa't isa sa atin. Praise God. Amen. So, build upon a foundation. Paano tayo makakapagpatuloy na maglingkod sa Panginoon? Kailangan nakatayo tayo sa isang matatag na pundasyon. Anong pundasyon yun? Si Jesus Christ. 1 Corinthians 3:11. For other foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ. Yes. Amen. Isa lang ang pundasyon. Amen. Hindi relihiyon ang binigay. Right. Amen. Hindi Baptist, Methodist, Catholic, Protestant ang pundasyon. Si Jesus ang pundasyon ng ating pananampalataya. Hallelujah. Amen. Sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No man can come to the Father except by me. Yes. Not except by Mary, not except by your works, not except by obeying the law, but by believing on the Lord Jesus Christ. Hallelujah. No other foundation. Sabi dito. Alam niyo yung pundasyon, pag ang building mo mahina ang pundasyon, pagdating ng earthquake, babagsak yan. Right. Kaya ganoon din sa Panginoon, kapag ang pundasyon mo, denominasyon, o mga programa, babagsak yan. Hallelujah. Pagdating ng mga pagsubok sa buhay. Pero kung si Jesus Christ ang pundasyon mo, at si Jesus Christ ay ang salita ng Diyos. Amen. And the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word was made flesh. So the foundation is the Word made flesh. Amen. Hindi matitinag yan. Hallelujah. Upon this rock, I will build my church, and the gates of hell shall never prevail against it. And sabi ni Lord, maging ang pintuan ng impyerno hindi magtatagumpay. Right. Sa isang Kristiyano, kung ikay nakatayo sa bato, ang pundasyon ng kapahayagan natin, walang iba si Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Matthew 16. Ayan ang binanggit ko. Upon this rock, I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Kailangan po natin manatili sa Word of God. Amen. Dahil yan lang ang bagay na hindi lilipas. Yes. Heaven and earth shall pass away, but my word, sabi ni Jesus Christ, shall never pass away. Amen. So kung gusto mo ng buhay na walang hanggan, doon tayo sa salita ng Diyos. Because the Word Himself is God, and God can never fail. Yes. Amen. Hallelujah. May reward pa na pangako sa atin sa pagbibigay. Diba? Malachi 3:10. Because we're talking about rewards. Ano sabi ni Lord sa Malachi 3:10? Bring ye all the tithes into the storehouse. Kung ikaw ay tithe giver, pakinggan mo ito dahil may pangako ang Diyos sa iyo. Sabi niya, bring ye all the tithes into the storehouse, and that there may be meat in my house. And prove me now. Subukin niyo ako. Sina-challenge tayo ni Lord kapag nag-tithes ka. Yes. Prove me now herewith, said the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven and pour you out a blessing that there shall not be room enough to receive it. Praise God. Amen. Ibubuhos daw niya sa iyo ang isang pagpapala na wala na ang silid na kalalagyan Yes. kapag tayo ay nagtatayat sa Panginoon. Amen. Praise God. Hallelujah. So yung tithing is just one of the minor revelation. Pero maraming gustong ma-rapture, hindi naman nagtatithes. Pwede ba yun? Praise God. If you fail in one, you fail in all. Yes. Diba? Sabi ng Bible, kaya kailangan sundin natin lahat. Hallelujah. Amen. Verse 11, may dagdag pa. And I will rebuke the devourer for your sake. Lahat ng mananakmal. And he shall not destroy the fruits of your ground. Amen. Hindi niya kayang gibahin o sirain ang bunga ng inyong lupain. Neither shall your vine cast her fruit before the time in the field, said the Lord of hosts. Yan mga kapatid ang pangako ni Lord.
So, kagaya nga ng iba dyan, mga religiyon, nagtatides, di ba? Sa iglesia ni Manalo, di ba? Ang tithing dyan, talagang mahigpit. Nililista pa raw sa bulletin board kung hindi ka nag-tithe dahil alam ang sweldo ng bawat miyembro. At nakalista pa ang utang mo kung hindi ka nag-tithe sa linggong yun. Kaya pinagpapala sila financially dahil nasusunod nila yung bagay na yun. Ino-honor ni Lord kung anong part ng word at sinusunod mo, God is obligated to honor that. Yes. Kaya makikita natin that if we obey every word of God, then you will be blessed. Yes. Spiritually, materially, physically, and financially. Amen. Hallelujah. Pangako ng Diyos. Right. Tumungo naman tayo doon sa reward ng masasamang tao. Amen. Dahil ang mabuti ay may reward, ang masama may reward. Nakasulat sa Revelation 20, verse 12 to 15. Bubuhayin lahat sa araw ng paghatol. Sabi rito, and I saw the dead. John saw the dead, small and great, stand before God, and the books were open. Nakita ni John ang mga patay, malaki, dakila at maliit, tumayo sa harapan ng Diyos at binuksan ng mga aklat. And another book was open, which is the book of life. And the dead, yung mga namatay, ay hinusgahan ayon sa mga nakasulat sa aklat, ayon sa kanilang mga gawa. They were judged out of those things which were written in the books according to their works. Sumunod, and the sea, maging ang dagat, yung mga nalunod sa dagat, gave up the dead which were in it. And death and hell delivered up the dead. Yung mga nasa impyerno, dinala rin doon, iniharap pa rin sa Panginoon sa araw ng paghatol. And they were judged, every man according to their works. So ayon sa kanilang mga gawa. Kaya nga sabi ng Bible, you reap what you sow. Yes. Kung gumawa ka ng mabuti, aani ka ng mabuti. Kung gumawa ka ng masama, aani ka rin ng masama. Kung ano yung tinanim mo, yan ang aanihin mo. So dito, kung ano yung ginawa nila, yun ang magiging batayan ng paghatol sa kanila. Tuloy natin, Revelation 20, 12 to, verse 14. And death and hell were cast into the lake of fire. Ang dulo ng kamatayan at impyerno ay sa karagat-dagatang apoy. This is the second death. May pangalawa palang kamatayan, mga kapatid. Hindi pa yung kamatayan sa sementeryo. Meron pang paghatol. Meron pang pangalawang kamatayan. And whosoever, take note, listen. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Yung pangalan na hindi nasumpungan sa aklat ng buhay ay itinapon sa karagat-dagatang apoy. So kaya mga kapatid, praise God, kapag hindi mo tinanggap si Jesus sa buhay mo, wala kang kaligtasan dahil siya lang ang daan. Amen? Yes. Siya lang ang buhay. Siya lang ang katotohanan. Amen. There's no way to God except by Jesus Christ. Yes. So ang kaligtasan ay nasa kapangyarihan ng ating pagpili. Amen. It's the power of choice now. Hindi dahil sa pinanganak tayo. Yes, we were born in sin, come to this world, speaking lies, born in iniquity. Pero hindi ka hahatulan ng Diyos dahil sa pinanganak ang makasalanan. Ang paghatol ay nakasalalay kapag ang katotohanan ay present sa iyo at tinanggihan mo. It's the power of choice, either acceptance or rejection, either faith or either doubt. At pag tinanggihan mo si Jesus Christ, wala ka ng pag-asa. Di ba? Nakasulat sa Mark 16. Anong sabi ron? He that believeth and is baptized shall be saved. Sinundan pa, he that believeth not is condemned already. Hinatulan ka na kagad. Kapag ikaw ay unbeliever, hinatulan mo na ang sarili mo. Alam mo na, dadive ka na lang doon pagdating ng araw sa kadagat-dagatang apoy. Kaya praise God. Habang may panahon, mga kapatid, habang buhay pa tayo, tanggapin mo na si Jesus sa puso mo at maglingkod ka sa Kanya ng tapat. Ipabuhay mo ang Kanyang salita at maghintay ka sa Kanyang malapit ng pagbabalik. Yun po ang dapat nating pagkaabalahan ngayon. Dahil ang lahat ng bagay sa mundo, magugunaw. Lahat ng bagay, lilipas, lahat ng bagay, temporary lang. There's only one permanent thing. And that is the Word of God. Kung bahagi ka ng Word of God, I believe, you will live in eternity. Yes. Mabubuhay ka
ng magpasawalang hanggan. Hallelujah. Amen. Pero tayo, sabi rito, walang kapangyarihan sa isang Kristiyano ang pangalawang kamatayan. Saan mababasa? Revelation 2:11. He that overcometh shall not be hurt of the second death. Hallelujah. Amen. Amen. Sila na mga mananagumpay ay hindi na masasaktan pa ng pangalawang kamatayan. Right. Praise God. Dahil tayo ay pinalaya na ni Jesus. Amen. Tayo ay niligtas. Tayo tinubos na ng ating Panginoon. Hallelujah. Let's move on. Kaya sa mga pagsubok, sabi rito, maging masaya tayo. Yes. Sabi rito sa Matthew 5:11, huwag kayong manghina. Blessed are ye, pinagpala ka, when men shall revile you and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely for my sake. Rejoice and be exceedingly glad, for great is your reward. There's the reward again. Your reward in heaven. Or so persecuted they the prophets which were before you. Yung mga propeta, diba? Pinarsecute sila. Awagin natin Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Pinarsecute nila. There's no servant that's greater than his master. Yes. Kung ang ating Panginoon tinawag na Beelzebub, Diablo, Kulto, how much more tayo? Yes. Natawagin ka nun. Praise God. Dahil hindi masigit ang alipin kaysa kanyang Panginoon. Amen. Huwag tayo sumama ang loob. Kung tawagin kayo mga sister ng mga old passion, mga losya, kahit na ano pa, okay lang. Yan, mga kapatid. Mga brother, kahit hindi kayo umiinom, wala kayong pakisama. Diba? At ayaw sa inyo yung mga lagi niyong kaibigan. Huwag kayo mag-alala, sabi rito, rejoice and be exceedingly glad. For great is your reward in heaven. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes. Glory. Hallelujah. Kaya sabi nito sa 6:35, mahalin mo pa rin sila. Amen. Love your enemies. Amen. But love your enemies. Huwag kang magalit. Kabagan mo sila. Sabi ni Brother Branham, don't hate the sinner, just hate their sin. Love your enemies and do good and lend, hoping for nothing again, and your reward shall be great. Ayan. Nandiyan naman yung word na reward. So pag inibig mo pala kaaway mo, may reward ka. Yes. How much more na ibigin mo yung kapatid mo? Diba? Sabi ni Jesus, love one another. For as you have done it to one another, you have done it unto me. So kailangan pala, magmahalan tayo sa Panginoon. Dahil mayroong gantimpala. Makapagpainom ka nga lang ng malamig na tubig, di ba? Sa isang alagad ng Diyos, may gantimpala ka ng tatanggapin. Praise God. Tingnan natin ito. Sinabi yan dito sa Matthew 10. 41-42. He that receiveth a prophet. Ayan, nabanggit ang prophet, mga kapatid. Sino man daw ang tumanggap sa propeta, sa pangalan ng propeta, ay tatanggap ng gantimpalang naaayon sa isang propeta. He that receiveth a prophet in the name of a prophet shall receive a prophet's reward. And he that receiveth a righteous man in the name of a righteous man shall receive a righteous man's reward. And whosoever shall give to drink unto one of these little ones a cup of cold water, only in the name of the disciple, verily I say unto you, he shall in no wise lose his reward. So bawat gawin natin sa mga alagad ng Diyos, sa mga anak ng Diyos, mayroong gantimpalang kaakibat siya. Amen. Na ibabalik sa iyo ng Panginoon. Amen. The law of sowing and reaping. Amen. Amen. Kaakibat po yan. Kaya huwag tayo manginayang. Kung tayo tumutulong sa church, tumutulong sa gawain, tumutulong sa kapatid, may gantimpala yan. Hallelujah. Nakaakibat mula sa ating Panginoon. Amen. Amen. Kaya siya pinapakan natin si Lord sa ating gantimpala. Hallelujah. Amen. Thank you, Lord. Other rewards, mga kapatid. Tinignan ko na lahat ng rewards para alam nyo. Praise God, bilang Kristiyano, anong naghihintay sa inyo sa paglilingkod ninyo para huwag kayong manghina. Amen. Sabi nito sa Revelation chapter 2, verse 7, to him that overcometh will I give to eat of the tree of life. Oh my! Makakakain daw tayo sa punong kahoy ng buhay, yung iniwanan ni Adan at ni Eva roon, ginuwardyahan ng anghel, pero tayo, ng mga believers, bibigyan ng Panginoon ng pagkakataon na makakain mula roon. Amen. Hallelujah!
the tree of life which is in the midst of the paradise of God. At alam nyo ba, meron 12 bunga yan. Ito mga kapatid. Isang puno, 12 bunga. Sa new heaven and earth, binanggit ito, Revelation 22. Sabi dito, on either side of the river was the tree of life which bear 12 manner of fruits. Saan kayo nakakita ngayon? Isang puno na iba-iba ang bunga. 12 different kinds of fruits. Yes. Sa Panginoon lang, may ganyan. And yielded her fruit every month, and the leaves of the tree were for the healing of the nation. Oh my, mga kapatid. Praise God. Siguro avocado, mayroong mangga, mayroong mansanas. Iba-iba eh. Praise God. Pero isang puno lang yun. Which I believe that is Jesus Christ. Because in Him will flow, praise God, all the blessings. The tree of life, the bread of life is Jesus Christ Himself. The fountain of life, sabi ng Bible. Hallelujah. Revelation 2:11. Binasa na natin ito kanina. He that overcometh shall not be hurt of the second death. Revelation 2:17. To him that overcometh will I give to eat of the hidden manna. Ayan. May mana pa pala. Yung kinain ng mga Israelita doon sa wilderness. Ipapakain ito sa atin ng Panginoon. And I will give him a white stone. Praise God. Ano kaya itong puting bato na ito? May bibigay sa atin ng Panginoon. Aren't you excited? Yes. Amen. Baka diamante ito. Spiritual, mga kapatid. In the stone, and in the stone, a new name written, which no man knoweth, saving he that receiveth. May bagong pangalan na nakasulat doon na ibibigay sa iyo ni Lord. Hallelujah. Revelation 3:5. He that overcometh, the same shall be clothed in white raiment. Ayan. Susutan ka ng puting kasuotan, and I will not blot out his name out of the book of life. Hindi ko buburahin ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay. Kung tayo ay magtatagumpay, kung tayo magpapatuloy, kung tayo hindi kung di tayo aatras or rather magiging mahina sa paglilingkod sa Panginoon. But I will confess His name before my Father and before His angels. Amen. Ano ito? Roll call ito mga kapatid. Pag nag-rapture, sabi ni Prophet, bawat messenger, ihaharap yung 7 church ages, yung mga pangalan ng mga bride sa bawat panahon. Nasabi ni Prophet, Lord, ito, sasabihin ni Pablo, ito yung listahan ng mga tumanggap ng mensahe mo sa aming panahon. So, I will confess His name. Mag-roll call doon. Pag tinawag ang pangalan mo, aharap ka ron at lalagyan ka ng putong ng korona ng Panginoon at susuotan ka ng puting kasuotan. Hallelujah. Are you not happy na darating ang araw na yun sa ating buhay? Glory to God. Hindi ito biro, mga kapatid. We're reading from the Bible. Ito ay salita ng Diyos. Amen. At magaganap to kung tayo ay magpapatuloy lamang hanggang sa rapture, mga kapatid. Amen. Revelation 2:26-27. And he that overcometh and keepeth my works unto the end, to him I will give power over the nations. Kailan to? Sa millennium. And he shall rule them with a rod of iron. Sa millennium, I believe there will be heathens. Sabi ni Prophet, bubuhayin sila at paghaharian ng mga bride. There will be mortals there, but we will be immortal. Na tayo ang maghahari sa kanila, bibigyan tayo ng community ng Panginoon. Na sila ay makikinig sa atin, pangangaralan natin sila ng salita ng Diyos. At sabi roon, pagka walang ulan at nakamamatay yung mga talim nila, tatawagin nila ang hari ng kanilang community, sasabihin, paulanan nyo nga po ng tubig ang aming sakahan dahil walang ulan. And by the spoken word, sasabihin mo, ulan! Ugulat ka sa bahagi niyon at susunod sa iyo ang nature, kagaya nung sumunod kay Jesus Christ, ang hunos at ang alon sa dagat. Hallelujah! Amen! That's the spoken word power. Na-restore ni Lord. Sabi nga niya, di ba? If you say to this mountain, be moved, it shall be moved. Yes. Praise God. Sinabi na niya yan eh. Amen. Amen. Kagaya nung kinurse niya yung puno ng igus, wala siyang makuha. Sabi niya, sumpay ka, wala nang bunga mula ngayon. Nang lalabas sa iyo, kinakapunan, nakita ng mga apostol. Natuyo, nalanta ang puno. We have the same power right now. The potential is here. Sabi Yes. prophet.
Di ba? Yung squirrel. Sabi niya, 3 squirrels. Yes. Yung blizzard, pinalayas niya. At hindi nagkaroon ng bagyo sa lugar na yun for 3 days. So, praise God. Tuloy natin. Ito sa Revelation 5. And they sang a new song saying, Thou art worthy to take the book. Sino to? Si Lord, the Lamb, claiming the book of redemption. And to open the seals thereof. For thou wast slain, and hast redeemed us to God by thy blood, out of every kindred, and tongue, and people, and nation, and hast made us, past tense, hast made us unto our God kings and priests, and we shall reign on the earth. Hallelujah. Kahit ikay walang pinag-aralan ngayon, kahit ikay mahirap, pagdating doon, tayo magiging hari at mga saserdote sa piling ng ating Panginoon. Oh, you just don't realize what's waiting for you, mga kapatid. It's beyond sublime. Eyes have not heard, have seen rather. Ears have not heard what God has prepared for those who love Him. Amen. Malalim pa, marami pang plano si Lord para sa atin. Kaya huwag tayong paisi-isi lang. Huwag tayo kung gusto lang, yung kasi kung gusto lang mag-church, kung gusto lang ganito, hindi dapat ganun ang treatment natin sa Panginoon. Give Him your best. Amen. Give Him the best of your time, the best of your offerings, the best of what you can do for Him and for His children. Amen. And finally, ito, nabasa ko to sa mensaheng Jehovah Jireh. Naalala niyo si Moses, sabi ni Brother Branham, may isang tao na isa siyang alipin. I'll be closing with this story. Sabi nung si Moses, isa siyang negro slave sa Amerika na matagal na alipin sa panahon ng ni Abraham Lincoln. Praise God, nakatanggap siya sa Panginoon. At siya ay na-born again at siya ay naligtas, spiritually speaking. At sabi niya doon sa kanyang Panginoon, sabi niya doon sa kanyang amo, alam niyo po, ako'y malaya na. Praise God. Sabi niya, ano, malaya ka na? Hindi pa kita pinalalaya. Sabi ng amo, ako po'y malaya na. Pinalaya na ako ni Jesus sa aking mga kasalanan. Praise God. At sabi niya, ako ay tungo sa buhay na walang hanggan. Sabi niya, sabi ng tao, dahil alam ng tao na siya ay may background bilang isang Kristiyano, na alam niya nakatanggap sa Panginoon itong time ko. Kaya sabi niya, okay, since pinalaya ka na ni Jesus, palalayain na rin kita mula ngayon. So siya po ay nakalaya, mga kapatid. At nung siya ay mamamatay na, ito po yung kwento, nasa ospital siya, nakakoma siya. Ilang linggo siyang walang malay, hanggang sa isang araw nagkamalay siya. Ito po yung dialogue, sabi dito, ni Brother Branham. He was in a coma. After a while, he raised up, looked around, said, am I still here? Sabi niya, nandito pa rin ako. Praise God. Sabi ng mga kaibigan niya, yes, Moses. Sabi dito. Said, well, I was in heaven. Sabi ni Moses, ako'y naparoon na sa langit. Sabi niya. Sabi nila, said Moses, how did it look? Ano bang itsura doon? Sabi ng mga tao, dahil nakapunta ka na pala ron. Said, I tell you, brethren, said, I just come into the door. Sabi niya, pagdating ko sa pintuan, and said, an angel come up to me. And said, I look across and I seen Him. Nakita ko si Lord, sabi niya doon. The angel said, come up and said, Moses, come over here and get your crown and your robe. Sabi kay Moses, halika, kunin mo na itong corona mo at itong iyong damit. Praise God, na kasuotang puti. At alam niyo ang sagot niya, sabi niya, said, don't talk to me about crown and robe. Sabi niya, hindi ko na kailangan yan. I don't want one. Sabi niya, he said, just let me stand and look at Him for 1,000 years. Yes. Pahintulugan niyo lang akong mamasdan ko ang aking Panginoon sa loob ng 1,000 taon. Satisfied na ako kahit alisin mo na yung mga koronang yan. Yes. At ang gamit niya. Praise God. Sabi ni Prophet, I think that's the feeling of all of us tonight. Yes. Let me see Jesus. Amen. Amen. Yung mga kapiling lang natin si Lord. Higit pa yan. Ano ang mga gantimpala? Hallelujah! Yung mayakap mo si Lord ngayon, praise God, kung mag-rapture man ngayon, higit pa yan mga kapatid sa anumang pera, sa anumang mga ari-arian sa mundo ito. Amen. Ang mga kalaupang palad natin ng Panginoon, that is our desire this morning.
We want to see the Lord. Yes. Amen. Yan po ang tunay na alikain ng isang Kristiyano. Hindi tayo narito para magpalipas oras lamang o gawing obligasyon lamang ang pagpunta sa church. We want to see Him in His glory, His power, in His Word. He is the Word. He is in our midst. Sabi ng Bible, where 2 or 3 are gathered in His name, I am in the midst of them. Amen. Ang presensya niya nandito. Amen. The Holy Spirit, which is the Spirit of Jesus Christ, is here. Yes. Sabi niya, I will never leave you nor forsake you until the end of the world. Pero balang araw, bababa yung kanyang corporal body. In a twinkling of an eye, sabi ng prophet, bababa yung kanyang katawan sa ere at sasalubungin natin na tayo'y magpapalit ng isang katawang niluwalhati ng Panginoon. We shall be like Him when we see Him, sabi ng Bible. Hallelujah! Are you looking for that day? Yes. Mga kapatid, Amen. na tayo'y kunin ng Panginoon at dalhin doon sa kanyang kariyan. Amen. May that be our purpose in life. Habang tayo nagtatrabaho, nag-aaral, ano man ang pinagkakabalahan natin. Sabi ni Prophet, be ready always. Yes. Because the trumpet will sound one of these days. Alam niyo sa Egypt, kahit alam na nila lalabas na sila sa Egypto, papuntang lupang pangako, patuloy pa rin silang nagtatrabaho ron. Sabi ni Brother Branham, kahit alam na nila, nagpipiko sila, nagpapala sila, pero nung marinig ng trumpeta, binitawan nila ang kanilang mga pala at piko at sila ay naglakbay, nagmarcha patungo lupang ipinangako. Yes. So ganun din tayo mga kapatid. Amen. Magpatuloy tayo. Kung ikaw ay tricycle driver, maging mabuti kang tricycle driver. Be the best. Kung ikaw ay housewife, ikaw ay nag-aaral, ikaw ay ano man ang trabaho mo Yes. at gampanin mo sa buhay. Pagbutihin mo at gawin mo ang lahat para sa Panginoon at para sa Kanyang hari. Dahil pinagtatanggap ka ng gantimpala sa pagpapalit ng Panginoon. God bless you. Dahil lahat ay tumayo mga kapatid. Finally, with one last scripture here that I want to read while we're standing. Sabi dito ng Panginoon, Him that overcometh will I make a pillar in the temple of my God. And he shall go no more out, and I will write upon him the name of my God, Yes. and the name of the city of my God, which is New Jerusalem, Amen. which cometh down out of heaven from my God. And I will write upon him my new name. Hallelujah. Isusulat niya sa atin ang kanyang bagong pangalan. As a woman, as a wife, receives the new name of her husband. Pag kinasal na tayo kay Lord, anong pangalan natin? Mrs. Jesus Christ na po, mga kapatid. Hallelujah. Kaya po, praise God, magpakatotoo tayo sa Panginoon. Amen. As we bow our heads before we pray, amen, ask yourself, ako ba ay totoo sa aking Panginoon? Ako ba ay sold out sa mensaheng ito? Ako ba ay talagang handa na sa pagbabalik ni Jesus Christ upang sumalubong sa Kanya? Kung hindi pa kapatid, mananalangin tayo para sa isa't isa. We will be praying for you that your hearts will be on fire for God. Na tayo ang ating adhikain, ang ating layunin sa buhay ay patungkol sa Kanya. Let Him be glorified in our lives. Let Him be your priority. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, panghawakan mo po ako, Panginoon. Lord, gawin mo po akong karapat-dapat. As we call on the musician, Lord, patawarin mo po ako, Panginoon. Sabihin mo yan kay Lord, kung ikaw man ay nagkulang, this is the time na tayo ay manumbalik sa Kanyang presensya. Panahon na magpakainit tayo sa Panginoon. Panahon na tayo huwag magpatumpik-tumpik. Ito'y panahon na nais ng Diyos na ikay magsisi sa iyong mga pagbubulag sa Kanya. Sabihin mo, Lord, nasaktan kita, Panginoon. Madalas, pinakalimutan ko ang iyong mga salita, Panginoon. Lord, salamat sa iyong mensahe sa umaga ngayon. Na ang gantimpala pala naghihintay sa kanila na magiging mga mananagumpay. Lord Jesus, kahabagan mo ako. Let that be our prayer this morning. Tawarin mo ako, Lord, kung ako ang buhay nagkulang, kung ang buhay nagkamali.
sabihin mo sa Kanya, Lord, I promise to do better today. Kung nangangako, Panginoon, na higit pa magsusubigasig sa iyo, higit pa na maglilingkod sa iyo habang ako'y nabubuhay. Let that be our desire this morning. Praise God. As we sing that song, praise God, this is my desire. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Pagbulay-bulayan natin ang kanyang mga salita. Praise God. Hallelujah. Sing it with all your heart. This is my desire to honor
ito. We thank you so much, O God, that you have blessed us with your presence, Lord. Bless us with your word, O God. Na tunay, Panginoon, kinakailangan namin magsubigasi. Kung nais namin makatanggap ng gantimpala sa iyo, Panginoon, Lord, kailangan namin ipaglaban ang mensahe. Kailangan namin panindigan ang salitang ito na binitawan mo para sa amin. Lord, tulungan mo kami, Panginoon, na huwag na maging pahapay-hapay, huwag na maging magdalawang isip pa na ikaw ay paglingkuran dahil alam namin malapit ka nang magbalik. Sinabi mo, ako'y parating na at nalago ang aking gantimpala ayon sa gawa ng bawat isa't isa sa iyo. So Lord, Father, forgive us this morning if we've ever done wrong in your sight, Lord. Ano ba nagawa namin hindi kaya-aya sa iyong mata, Panginoon? Patawarin mo po kami. Linisin mo kami ng iyong banal na dugo, Panginoon, sa umagang ito. At gawin mo kami karapat-dapat, Lord. Mahina kami, Panginoon, subalit sa awat biyaya mo, Panginoon, alam namin kami ay magiging mamamana ng gumpay. Lord, forgive us, Father. As we commit to you this service, panghawakan mo bawat isa, Panginoon. I pray for them, my brothers and sisters. Lord, layuin niyo sila sa tukso, layuin niyo sa kasamaan, layuin niyo sa anumang mga karamdaman, anumang hadlan, Panginoon, sa kanilang paglilingkod sa iyo. I pray na sawayin niyo ang diablo na humahadlang sa bawat isa, Panginoon. Sa ngalan ni Jesus, sinasawayin namin ang problema, ang karamdaman, ang pag-alinlangan at takot, at lahat ng mga negatibong bagay sa aming buhay. Bagkus aming itinataas, Panginoon, ang pananampalataya namin sa iyo. Lord, do unto us, Father, as you would want us to obey your words. Salamat, Ama, Panginoon. Tunay na kami nagpapasalamat dahil ikaw ay tapat. Ikaw ay naghihintay sa amin. At ikaw ay anumang oras ay magbabalik upang kami kunin, Panginoon, at isama sa iyong kaharian. Salamat, Lord, sa mensahe. Salamat sa propeta. At salamat, Panginoon, sa iyong buhay na walang hanggang ipinagkaloob sa amin lahat. Lord God, binabalik namin sa iyo sa umagang ito ang papuri, pagsamba, at ang pagluwalhati sa matamis lamang ng pangalan ng aming Panginoon Jesucristo. Lahat ng bride may magsasabing, Amen!